yung ayuda para sa middle class naman. Sa gitna po yan ng nararanasang krisis sa enerhiya ay panawagan ho dyan sa Senado. May balita si Bombo Angelo Aganan. Bombo Dennis, iginiit ni Senator Erwin Tulfo na dapat isama sa mga makakatanggap ng ayuda ang mga manggagawang kumikita ng minimum at below minimum wage sa gitna ng krisis. Ayon sa Senador, hindi lamang dapat ito ng ayuda sa pinakamahihirap, transport sector, magsasaka, mangingisda at mga benepisyaryo ng 4Ps. Binigyan din niya na marami sa mga manggagawa ay kumikita lamang ng minimum wage o mas mababa pa. Kaya't apektado rin sila sa pagtaas ng presyo ng langis at bilihin. Dagdag pa ng senador, dapat matuto ang pamahalaan sa naging karanasan noong pandemya kung saan hindi agad nabigyan ng sapat na tulong ang ilang sektor, partikular na ang mga nasa middle class. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga naging pahayag ni Senator Erwin Tulfo. We're so focused in several sectors, but what about this sector? Those who are earning minimum wage or below minimum wage, will they also benefit? I mean, will they be given assistance by the government? Or hahayaan lang natin na ganyan na lang? So when we talk of ayuda, ladies and gentlemen, we also have to look at everybody. Hindi lang po yung poorest of the poor sa pinakaibaba, transport sector, farmers, fishermen. What about po yung mga nasa middle class? Let us not forget these people. Yan po naging problema natin nung pandemic. Hindi po agad naasikaso sila. Kaya umalma po yung mga ito na, wait, nagtatrabaho kami. Wait, yung pinambibigyan nyo ng ayuda galing sa buwis po namin, taxes. So let's not forget this, ladies and gentlemen. Ipinunto din ni Tulfo na mas magiging mabigat ang pasanin ng mga magulang na minimum wage earner ngayong papalapit na ang pagbabalik ng pasukan sa eskwela dahil sa taas presyo ng petrolyo at mga bilihin. Sa panig ng Department of Labor and Employment, tiniyak ni DOLE Undersecretary Adeline De Castro na patuloy na minomonitor ng ahensya ang kanilang pondo, kabilang ang paggamit ng inilaan na 1.2 billion peso na budget, partikular kung gaano kalawak ang epekto ng krisis sa iba't ibang sektor ng mga manggagawa. Ayon sa DOLE, nakahanda ito na mag-adjust at humiling ng karagdagang pondo kung kinakailangan, lalo na kung mas marami pang manggagawa ang maapektuhan sa mga susunod na buwan. Kung niyan, pakinggan naman natin ang naging pahayag ni Undersecretary Adeline De Castro ng Department of Labor and Employment. Initially, the department has allocated 1.2 billion as fund to be utilized to support for assistance. Ito po yung magiging contribution ng department doon sa uplift ng buong gobyerno in response to the crisis. Apart from the transport sector, yung pondo po will really be allocated for all the vulnerable workers that will be affected by the crisis. Samantala, tiniyak naman ni Undersecretary Alaya Di Mapuro na may sapat pang pondo ang Department of Social Welfare and Development para sa agarang ayuda. Ngunit aminadong limitado lamang ito sa maikling panahon. Pagpapaliwanag niya, kalahati ng pondo ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ang inilaan para tugunan ng epekto ng krisis sa langis, partikular na sa transport sector at may hirap na sektor. Gayunman, wala pa niyang malinaw na listahan kung anong sektor ang susunod na makakatanggap ng ayuda matapos ang pamamahagi sa transport sector. Sa huli, nanawagan si Tulfo na gawing mas inklusibo ang pamamahagi ng ayuda at tiyaking walang sektor ang maiiwan sa gitna ng krisis. At yan na muna ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Aganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.